Ibinalandra nga kamakailan lamang ni Jake Cyrus ang di umano ay mga napagdaanan niya simula nung bata pa siya. Anyway, sa nasabi nga pong libro ni Jake Cyrus, marami siyang isiniwalat na ngayon lamang nalaman ng mga netizen na naintindihan nila kung bakit tila may mabigat na pakiramdam kang mararamdaman kay Charis Pimpenko before. Ito nga ba ang dahilan kung bakit tila nagrebelde itong si Charis Pimpenko na ngayon ay mas kilalang si Jake Cyrus? Kamakailan lamang ay isinuwalat ni Jake Cyrus ang di umano ay $1,000,000 na kanyang kinikita na hindi niya napakinabangan. Kaya aniya, mas mainam pa ngayon si Jake Cyrus kaysa kay Charis. Dahil umaunti man ang kanyang kita, ito'y kanyang namamaniobra sa sarili niya. Well, ang lahat ng ito ay tila ikinapahamak ng ina ni Jake Cyrus. Tama ba na ilagay niya sa hindi magandang sitwasyon ang inang si Raquel Pimpenko? Kahit na nga, tila may mga pagkukulang talaga ito. Anyway, mukhang lumalala na nga ang tensyon sa pagitan ni Jake Cyrus at ng kanyang ina na si Raquel Pimpenko. Ito'y matapos ang mabibigat na isiniwalat sa librong I Am Jake. Sa nasabi kasing libro, ibinunyag doon ni Jake ang umano'y pangmumolestya di umano sa kanya ng kanyang tiyuhin nung siya ay 6 na taong gulang pa lamang. Mas matindi pa, sinabi rin niya na hindi umano siya pinaniniwalaan ng kanyang inang si Raquel nang ito ay kanyang ikwento at ibahagi ang tungkol sa pang-abuso nito, kundi ay ipinagtanggol pa raw ni Raquel ang kanyang tiyuhin. Dahil nga dito, inulan ng malupit na pambabatikos ang ina ni Jake Cyrus na si Raquel Pimpenko sa social media, na agad namang sinagot ito ni Raquel Pimpenko sa kanyang Facebook post, kung saan mayroong post si Raquel Pimpenko na hindi nga ito malungkot at masaya pa ito. At inilagay niya ang nasabing kanta na kwento mo yan, malamang masama ako dyan. Meron na namang fake news galing daw isang libro. Mga bashers, hindi updated yung libro na yan. Abangan nyo ako ang mga mag-a-update ng libro na yan. Sari-sari na lang issue nyo. Merong kilala daw ako, mga gumagawa ng kwento ang iba, baka magulat kayo kapag ako nagkwento. Kaya tumigil na kayo sa kaka-fake news na yan. Mga salot ng lipunan, nababawasan tuloy ng konti ang ganda ko, konti lang naman. Mukhang may sariling bersyon naman ang kwento ni Raquel sa gusto niyang ihayag. Pero sa ngayon, tila pinipili pa niyang manahimik o kaya naman naghahanda ng mas malaking pasabog. Kinabukasan muling ang bumuelta si Raquel sa isang cryptic post kung saan tila may patutsada siya sa anak at mga sumusuporta rito. Peace of mind pa rin ang pipiliin ko kaysa patulan ko ang mga walang kwentang tao at mga walang utang na loob. Sila na magdadala ng lahat. The truth still prevails. But no matter what, my blood still flowing in your veins and you can only remove that when you are already dead. Anyway, 3 hours ago, narito po ang naging pahayag ni Ms. Raquel Pimpenko. Kwento nyo yan, malamang masama ako dyan, pero hindi ko alam ang kwento na yan. Sanay na nga akong tawaging masama. Kung yan ba, ikakasaya nyo. Tanggap ko na ang pangalan kong Evil Queen, basta ako alam ko ang sarili kong kwento pero di ko na isa sa libro dahil ayoko nang may mapasama at madagdagan ng mga evil. Dapat ako lang ang nagmamay-ari ng crown. Sige lang kahit anong ibato nyo, basta hindi nakakabawas ng kagandahan ko, wala pa rin akong pake. Evil Rocks. PS, andyan ka sa kinalalagyan mo dahil sa Evil Queen na to. Dahil sa masamang ina na to, kahit ilang libro pa ang ilabas, hindi na maibabalik ang ikaw na mismo ang sumira. Sige pa, magalit pa kayo hanggang sa atakihin ka. Well, ilang mga netizen ang nagsabi na on point si Mami Raquel. Kahit ano pa man ang naging hirap ng buhay, nasa magandang kalagayan na itong si Jake Cyrus. Kung may pagsisisi man sa kanya o wala, anuman ang nangyayari ngayon sa buhay niya ay sarili niya ng desisyon. Dapat ang mga isiniwalat niya ay hindi niya na ginawa ayon pa sa mga netizen. Dahil ganun pa man, ina niya pa rin ito. Well, yan ang ating showbiz wrap up. Thank you for watching. Images are all credit to the rightful owners. Please like, share, and subscribe.